Welcome to my channel. Oh, mga batang to. Yan ay 4 na taon pa naman. Amusin na. May amusin. Ano na? Tulala na ang bata, oh. Tulala na ang bata. Yan isang nagpatulog. Pinapatulog ko nga po. Tulala na. Kahit yung po na nagdating. Nakita ko si Harlin. Katriya din po. Ay, si Rialin. Yan. Kala ko mabili ng ulam to. Nagkain na daw pala. Mabili lang pala itong chichirya. Anong bibilin mo dun? Kanina. Pagkain? Kumahaya. Kumahaya. Papunta tayo sa SM. Alam mo ang SM? Hindi. Hindi nito alam ang mga SM? Hindi po yung nakakano dyan sa bahay. Kahit sa dahil di pa sila nakakalabas? Grabe. Hindi pa talaga po sir. Di ka pa nakakapunta sa mga malalaking building na kainan. Ay, naku, maganda. Tanungin po po yung tatlong yan, hindi pa po nakakadating. Sayang naman. Sigurado magiging enjoy yan pag nakapunta tayo dun. Susunod punta kayo sa daet pagka alam ko na sunod kong matagal-tagal ang sunod na balik ko dito eh. Mapunta ako sa matagal-tagal dito ang sunod na balik ko tayo kasi ngayon baka bumalik na ako mga 12 to 14 yata. Basta yung Monday na tatamaan ng ganung petsa, mapunta ako dito at bibisitahin ko yan. At mapunta tayo kahit dun sa sa SM o kaya sa para bilan sila ng mga pagkain at mailabas man lang sila. Kasi kawawa man din yung mga batang to, parang sobrang nakakaawa po itong mga bata ng mga kasukay. Kita nyo naman po sobrang mga amusin. Sabi nga ni Kalingap Edo, mga amusin. Hindi man lang nililinisan ng tatay nila, no? Sana wag hayaan na madumi itong mga bata, no? Kahit na hirap sa buhay, dapat panatilihing malinis yung mga bata, no? Kasi kapag madudumi, dun nagkakaroon ng sakit, no? Especially yung mga may hika, no? At dapat linisin yung bahay ng mga kasukay. Maliit na nga yung bahay nila, pero kita nyo naman po, madumi yung bahay nila, no? Walang kaayusan. Tapos, ang duming tingnan, mga kasukay, mga kalingap. Sana, si tatay, no? Kahit may trabaho siya, sa umaga, bago siya umalis, ay linisin niya muna yung bahay nila, no? Yun lang ang mahirap sa kanila, mga kasukay, mga kalingap. Kasi yung nanay iwala dyan, tapos maliliit pa yung mga bata. Mahirap talaga kapag lalaki ang naiiwan sa bahay at siyang sa alaga sa mga bata, no? Ganyan yung nangyayari na madudungis tingnan, puro mga babae pa naman, tas maliliit pa naman. Kailangan talaga malinis yung mga bata, no? Kahit ganyan ang naghihirap, panatilihin sanang malinis yung katawan ng mga bata, no? Mga kasukay, mga kalingap. Kaya sobrang kawawa po sila, no? Kahit tulugan, parang wala silang pom, no? Kaya nagkakasakit yung mga bata, mga kasukay, mga kalingap. Yung tatay ay sobrang yung kumikita siya, pero magkano lang yung kinikita niya, hindi sapat sa pang-araw-araw nila, mga kasukay, mga kalingap. Kaya talagang kapos na kapos po sila, mga kasukay. Kaya yun ang mahirap, no? Lalo na yung mga bata is maliliit pa. Siyempre, kung walang trabaho itong si Tatay Rayman, is talagang sobrang kawawa po sila. Buti na lang, nakita sila at natulungan ni Kalingap Edo. Napakalaking tulong na po yun, mga kasukay. Yung mabigyan sila ng grocery, tapos pera, ay na yun, malaking suporta na sa kanila yun. Kasi yung tatay naman is hindi naman yan araw-araw sumasahod, no, mga kasukay, mga kalingap. Kaya talagang kapos na kapos po sila. So, buti na lang merong mga mababait na sponsor na tumutulong, no, na suportahan sila, mga kasukay, mga kalingap. At eto pa ang nakakagulat. Eto, alamin natin. Panoorin po natin ito.
Kaya halos 100, 200 lang ang sahod niyo sa isang araw, di ba? Opo. Grabe. Yun lang po ang pinapakasya ko minsan budget ng isa kong anak na panganay. Paano niyo po napagkakasyang 100 or 200 sa isang araw eh? Mahirap yun, lalo na sa panahon ngayon, medyo malaki na mga bilihin. Minsan po, pag umaga, nabaon siya, tanghali, hindi na po. Umaga naman, mabaon siya pag papasok sa school. Tapos yung mga ano niya, yung sinasabing pagkain po paghahapon, inuutang ko na lang po minsan sa tindahan. Tapos yung tira sa akin, yun naman pambaon sa pag-umaga. Ay, grabe, pero mahirap pa din yan eh. Yung mga anak mo, kailangan kumain. Yung sa tatrabaho ko po dito, minsan sa pag-uuling, binabayad ko na lang po sa utang ko. Mahirap yun kasi ang baon, ang bigas 60 eh. 60 nga po. Tapos sa benta ng kahit 100, kulang yun sa isang araw ng isang pamilya eh. Ano ba kayo? Kailangan kumain ng mga bata, ganyan. Ikaw, siguro tinitipid mo na, namamayat ka na din eh. Sobrang tipid na nga po. Sobrang tipid yan po si tatay, medyo payat na po yan. Kaya siguro batak sa trabaho, kulang sa pagkain, kaya ganyan. Tama po kayo sir. Ang hirap ng buhay pag ganito. May naanoan po ako naalala. May nirequest po sa akin yung anak ko Na ano? na panganay. Kung gusto daw po, maghingi daw sa inyo yung tulong na meron daw po siya ng sariling cellphone. Sino panganay? Si Realin po. Rayalin, ano yung pag yung bata pa yun, hindi pa naman kailangan cellphone nun. Wala daw po silang libangan pag tuwing Libangan. gabi. Na gusto daw po makausap yung magulang na babae, di daw po makakausap. Nakakitawag pa po dun sa kapitbahay namin. Naiiyan na po siguro. Tingnan natin, pag-iipunan muna natin kasi para sa akin, di muna priority ang cellphone kasi Yun nga po ang sabi ko sa kanya. mas kailangan natin ngayon suporta muna sa inyo kasi pag may nagbigay, i-ano natin, pero pagka hanggang ngayon, medyo malaki yun eh. Malaking gastos din yun. Maka 5,000 mahigit yun. Yun nga po ang sabi sa akin ng anak ko. Oo. Sabi ko naman sa kanya, huwag kang ganyan na. Sabi ng anak ko, sabihan mo din ulit. Sabihan ta ka daw po. Bicol po ang salita namin dito eh. Oo. Sabihan mo nga papa si sir. Pumayag nga si sir. Nga sabi ko, makaya naman. Sa susunod, pag ano, mali. So yan mga kasukay, mga kalingap, no? Yung kinikita ni tatay is 100 sa isang araw o 200, ganyan. Pero hindi po talaga sapat yun kasi yung pang araw-araw na pagkain is hindi talaga sasapat yun, mga kasukay, mga kalingap. Although may trabaho din yung asawa niya, pero nagbabayad ata ng mga utang. So talagang hindi sapat yung kinikita, no? Sa mahal ng bilihin po ngayon, mga kasukay, mga kalingap. Kaya kailangan talaga doble kayod itong si tatay, no? Kasi yung mga anak niya ay maliliit pa, no? Kailangan din syempre na merong makakain sa tamang oras, no? Makakain 3 beses sa isang araw. Baka mamaya tanghalian lang yung kain nila or hindi natin alam, no, mga kasukay, mga kalingap. So sana naman is si tatay ay talagang doble kayod, no? Para hindi sila mauubusan ng pagkain. At maganda dyan, nandiyan na si Kalingap Edo na tumutulong sa kanila, mga kasukay. So ito lang ang nagulat tayo, no? Kasi itong si tatay ay nagsabi na nagre-request yung anak niya na magkaroon ng cellphone. So para sa akin, no, ako napareact talaga ako dyan, no, mga kasukay, no? Kasi mas i-prioritize nila yung pagkain nila, wag yung mga gadgets na ganyan, no? Kasi bata pa yan, ilang taon pa lang naman yan, mga kasukay, no? Hindi pa naman dapat na yung mga ganyang edad ay hindi pa kailangan ng cellphone, no? Para sa akin, no? Ang mas maganda sa kanila kung mayroong TV o yung pwede nilang paglibangan. Kung libangan lang ang kailangan, pwede siguro TV, no, mga kasukay, mga kalinga. Pero yung cellphone para doon sa ganong edad ay hindi maganda, no? Hindi pa yung tamang panahon para magkaroon siya ng cellphone. Kung walang libangan ay hindi naman pwedeng libangan ng cellphone, no? Wala nang makain, syempre cellphone pa, ano pa yung pang-load doon, no, mga kasukay, mga kalingap. So para sa akin, hindi ako agree na itong bata ay bigyan agad ng cellphone sa ganong edad, mga kasukay, kasi alam nyo naman yung panahon ngayon, mga batang ganyang edad hindi pa dapat nagsi-cellphone, no? At kung libangan lang is
hindi magandang libangan para sa mga bata yun. Ito po yung nasa opinion ko, mga kasukay. Sa inyo pong opinion, mga kasukay, dapat ba sa ganong edad magkaroon ng cellphone? Wala nang makain sila? Kailangan pa bang mag-request, no? Ang nakakaano dyan, nag-request talaga, no? Parang yung iba kasi ng ibang tinutulungan, okay lang yung mga estudyante na malalaki, mga high school, mga college, pwedeng mag-request ng cellphone. Pero sa ganong edad na magre-request ka ng cellphone is parang hindi naman tama, no, mga kasukay, mga kalingap. Pero kung may magbibigay naman, walang problema. Sabi nga ni Kalingap Edo is medyo mahal ang cellphone, no? At hindi pa dapat. Ang prioritize dapat sa kanila is pagkain, tapos yung health ng mga bata, no? Kasi nakikita natin na andudungis, tapos may hika pa yung anak ni tatay, no? Dapat yung kalinisan yung i-prioritize dun sa bahay nila, o kaya yung mga gamit na pwedeng idagdag sa bahay nila, no? Para hindi sila yung magkakasakit, no, mga kasukay, mga kalingap. Yun ang naisip ko rin, no? Hindi muna yung cellphone, kasi bata pa yan. Nag-aaral, tapos magsi-cellphone. At saka hindi nga siya makausap, no? Parang naisip ko lang, no, real talk lang po tayo, no, mga kasukay. Parang naisip ko lang, no, sa ganong edad, magre-request ba agad ng cellphone, yung ganong edad? Di ba, wala naman sa isip pa nila yung mga ganyan na cellphone. So, pwede siguro yung cellphone na laruan, okay? Di ba, mga kasukay? Yung cellphone na laruan, yun, pwede yun, na ibigay sa kanila. Yung mga laruan na pwede nilang paglibangan diyan sa bahay nila, yun. Yung kasi mga bata, mahilig pa yung maglaro, no? Sa ganyang mga edad. Laruan, pwede, mga kasuke, na pwedeng maibigay dun sa mga bata. Pero yung cellphone, hindi ako agree talaga, no? So, ano po yung masasabi nyo, mga kasuke, mga kalingap? Just comment down below. O dapat bang bilhan ng cellphone? O yung bilhin dun sa mga bata ay mga laruan, mga pagkain na pwede nilang paglibangan, di ba? So, ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. At lagi po natin suportahan Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, at Edna Vlogs. At yung aking YouTube channel, Gandang Emmy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. And support po natin si Kalingap Edo. Sobrang sipag po niyan. Suportahan po natin. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa kanya, subscribe mo na yan. So, hanggang dito na lamang po muna. Keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!